kita na na yung priorities nasa maling mga bagay. With the acquittals, naipakita na gawa-gawa na hindi totoo yung mga binibintang nila. Maalam na pagbati, Pilipinas. Isinumite na ngayong linggo ng Malacanang ang panukalang budget nito para sa 2024, amounting to 5.768 trillion pesos, mas mataas kumpara sa budget ngayong 2023. Sabi nga, ang pagbobudget para sa buong bansa ay para ring pagbobudget ng gastusin sa bahay. Pinupondohan ang mga bagay depende sa ano ang importante. Priorities, right? Pero silipin nga natin ang panukalang budget kung ano nga ba ang prioridad. Kapansin-pansin ang paglobo ng pondo ng iilang ahensya. Halimbawa, 1.4 trillion pesos ang budget na inilaan ng Marcos Jr. Administration para sa Build Better More Infrastructure Program na paghahatian ng Department of Transportation at DPWH. Huwag nang magtaka kung pagsapit ng 2024, kahit saan ka tumingin, may ginagawang mga kalsada. Naglaan kasi ang gobyerno ng higit 140 billion pesos para rito. Aabot din sa 115 billion pesos ang nakalaan para sa upgrade ng sirang kalsada at preventive maintenance umano. Balak ding magpatayo at mag-rehabilitate ng mga airport, pantalan at railway system. Kaya nga ang DOTR, lampas doble ang itinaas ng budget. Sabi nga ng Marcos Jr. Administration, nasa golden age of infrastructure na raw tayo. Golden age? Para kanino? Para sa atin kasi yung obsession sa mga big-ticket infrastructure projects, pag-favor yan dun sa mga kontrata na ang makikinabang naman ay yung mga malalaking negosyo at yung mga crony ng administrasyon. Isa pang ahensyang makatatanggap ng pagtaas ng budget ang Department of National Defense, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines. Pinangangambahan ito ng mga kritiko, lalo na saan nila'y tumitinding pasismo laban sa mga kritiko at panggigipit sa malalayong baryo. At mga mukhang go pa rin ang pag-around the world ni President Marcos Jr. kasi lumobo din ang budget para sa mga official trips niya. Nakakalula ang paglobo ng mga budget, ano? Pero ang tanong, may sapat bang pera ang bansa para sa lahat ng ito? Batay sa mismong panukalang budget ng gobyerno, lalabas na balak pang umutang ng dagdag na 3 trillion pesos ang Marcos Jr. Administration sa 2024. Kaya pagkatapos ng susunod na taon, aabot na sa 15.8 trillion ang magiging kabuuang utang ng bansa. Ang tanong, build, defense budget at foreign trips nga ba ang gustong prioridad ng taong bayan? Tanungin kaya natin sila. Para sa akin siguro yung mabigyan nila ng prioritize yung walang trabaho, lalo yung pamilya din na hindi naman sapat yung kita. Ang gusto ko ang sa edukasyon. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Gusto kong gawin ng gobyerno, yung ibababa yung mga lahat ng bilihin kasi may nahihirapan ng mga tao. Batay ang serbisyo baka nyo. Sorry na lang daw tayo mga mukhang hindi sapat ang itataas ng mga iyan sa panukalang budget. Tingnan nyo naman, hindi pa man tayo nakakaahon ng lubos sa COVID-19 pandemic, may budget cut na ang Department of Health. May budget cut din sa ilang esensyal na programa ng gobyerno gaya ng assistance ng DSWD para sa medical, burial at iba pang financial assistance sa panahon ng emergency. Pati Department of Labor and Employment, may budget cut din. Primaryang binawasan ng pondo para sa emergency assistance sa mga nawawalan ng trabaho. Ayon sa Makabayan Bloc, hindi nila hahayaang basta na lang maipasa ang panukalang 2024 national budget, lalo na ang mga budget cut para sa serbisyo. Panawagan natin sa ating mga kapwa-kabataan at sa mga kapwa-Pilipino din natin na dapat hindi tayo masapatan doon sa kakarampot na budget na binibigay sa serbisyo at karapatan natin na magtanong din. Mahalaga talaga na yung iba't ibang mga groups and sectors ay maglunsad ng matatawag natin siyang isang people's budget campaign. Mainam pa kung ma-translate natin yung mga demands na yan into figures. Yun yung nagiging batayan natin sa ating pagtatasa nitong 2024 national budget.
Na-dismiss na ang kaso ni Reyna May Nasino, Ram Bautista at Alma Moran o ang tinaguriang Tondo 3, mga aktivistang inaresto sa madaling araw na raid sa kanilang opisina sa Maynila noong November 2019. Marami pang kasong tulad ng Tondo 3 na ipinakulong dahil sa tinanin na ebidensyang baril at granada. Ano nga ba ang tingin ng law experts dito? Panoorin yan sa ating segment na Rights Watch. Kaduda-duda at hindi nagtutugmang mga pahayag ng mga witness. Yan ang naging basihan ng pagpapawalang sala ng korte sa kaso laban sa aktivistang sina Reyna May Nasino, Ram Bautista at Alma Moran o ang tinaguriang Tondo 3. Yung witnesses, nagkakagulo sila sa pagsasabi kung saang floor yung sinasabing 2 kwarto na di umano ay doon nakita yung mga sinasabing nakumpiska nilang mga baril at granada. Yung public official na witness nila, hindi daw kilala itong Tondo 3. Initially, yun yung binabanggit nila. Pero meron siyang issue na certification na nagsasabing taga doon sila. So yung mga ganong inconsistencies, nakita yun ng court. Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Cecilyn Burgos Villavert, ni-raid ang opisina ng Bagong Alyansang Makabayan sa Maynila noong 2019, kung saan nangyari ang pag-aresto sa 3. Ilan lang sila sa maraming kinulong dahil sa tinaguriang human rights groups na search warrant factory ng korte. Sa tala ng karapatan, umabot sa 76 ang inaresto gamit ang questionableng mga search warrant. Kadalasan, inaresto sila sa mga disoras na raid gaya na nangyari sa Maynila at Negros. 43 sa mga inaresto ang kinasuhan at ikinulong, kabilang ang ilang consultants ng National Democratic Front of the Philippines na sina Vic Ladlad, Reynante Gamara at Esterlita Suway Baguio. 19 sa kanila ang naakwit sa kaso o napawalang bisa ang search warrant. With the acquittals, naipakita natin na gawa-gawa yung mga kaso, na ipakita nung ebidensya na meron sila, yung ebidensya na meron itong mga inakusahan na to. Search warrant nga nila, mali-mali yung address na naka-indicate doon. Kung rules at rules ang pag-uusapan natin at constitutional right ang pag-uusapan natin against unreasonable searches, malaki talaga yung naging kapabayaan doon. Bukod dito, maraming issue pa raw ang naipakita ng kaso ng Tondo 3, lalo na sa totoong kalagayan ng detention facilities at karapatan ng detainees sa bansa. Naging tampok ito noong nanganak si Reyna May habang nakakulong sa gitna ng COVID-19 lockdown. Maagang pinaghiwalay ang mag-ina at nagdulot ito ng paghina at pagkamatay ng anak niyang si Baby River. Maging sa lamay at libing ng kanyang anak, hindi makatao ang naging pagtrato ng pulis at jail guards. Umaasa tayo na may mapanagot dito. May final na counter charges si Reyna May against dun sa mga police officers. Yung nangyari, nung lamay at saka libing ng anak niya. Paliwanag ng National Union of People's Lawyers, maraming karapatan ang nilabag sa kaso ng Tondo 3. Yung 3 taon na yon, hindi na yun mababalik, diba? So, yung right to liberty nila on being falsely charged, falsely or wrongly accused, yun yung tingin kong mabigat na karapatan na talagang nayurakan dito sa naging karanasan nila. Giit din ng NUPL, may mas malaking epekto sa mga komunidad ang ganitong mga paglabag sa karapatan ng human rights defenders at community organizers. Sila Reyna May, nag-uorganisa sila ng mga maralitang lungsod para sa maayos na kabuhayan. Nung hinuli sila, malaking impact yun kasi malaking dagok yun dun sa organization nila at dun sa organizing work na ginagawa nila dun sa mga komunidad na tinutulungan nila. Dagdag ng NUPL, mainam na maging mapagbantay ang publiko sa human rights abuses, gaya ng ginawa sa Tondo 3. Walang pinipiling biktima ang mga paglabag sa batayang karapatang pantao. It's our responsibility. All of us have that responsibility to ensure that those who are responsible for human rights violations will be made accountable for their actions. Ano nga ba ang kwento sa likod ng Philippine Eagle sa 1,000 peso bill? Panoorin yan sa debut TikTok video ng Davao Today. Vigo is a captive bred and hatched here in captivity na Philippine Eagle. Bisitahin ang kanilang TikTok account at i-follow sila para sa mga susunod pang mga istorya.
At shoutout din nga pala sa Amateur Media Association of Philippine Scouts sa panonood ng Alab Alternatibong Balita at pagiging bahagi ng Altermedia sa inyong Scout Journalism Skills Training. Shoutout din sa ating mga kababayan sa Barangay 12, Dagat-Dagatan, Caloocan at Sitio ng Patong, Antipolo, Rizal sa paglulunsad ng Alternatv. Lechong nagkakahalaga ng 1.3 million pesos, 33 million pesos na gastos para sa non-existent na barangay. Hoy, paano niyo ba ginagastos ang pera ng taong bayan? Panoorin natin yan sa ating balita with feelings. Kikil nyo. Out na ang report ng Commission on Audit tungkol sa mga gastos ng government agencies for 2022. At gaya ng mga nagdaang taon, Regal Shocker na naman ang findings ng COA. Bilang watchdog tungkulin ng COA, nasubaybayan kung paano ginagastos ng mga ahensya ng gobyerno ang pondo ng bayan. Heto na nga ang ilang example ng shocking findings ng COA for 2022. Number 1 ang mga giveaway na kalendaryo ng Tourism Zone Authority o TIEZA na nagkakahalaga raw na 645 pesos kada piraso. Halos 1 milyong piso ang ginastos ng ahensya para sa 700 pieces na 2022 desk calendar kahit na may mababang bid naman na 230 pesos. 645 pesos? Mas mahal pa sa jacket na pang giveaway! Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Mas overpriced yun. Ganito rin ang opinyon ng COA sa National Youth Commission sa halos 37 million pesos itong ginastos para sa training at hotel reservation ng mga NYC at Sangguniang Kabataan members. Hindi naman kapakipakinabang yun. Parang ginastos lang yung pera ng walang saysay pa. Sinita rin ng COA ang sobra-sobrang meals at accommodation expenses ng Anti-Money Laundering Council. Yung tipong bawat participant daw, 1,600 hanggang 3,200 pesos per day ang meal sa mga hotel at resort. Ay wow! Hayahay! Na-flag din ng COA ang questionabling overpayment sa mga sundalong pensioner na aabot sa 17 million pesos. Aabot daw sa 169 retiradong sundalo ang nakatanggap ng labis na pensyon at malamang daw na mas mataas pa ang halaga dahil marami sa kanila ang ilang taon ng retirado. Maging patas tayo sa ating bawat mga kababayan. Kasi katulad sa amin, mga minimum wage lang kami, hindi pa talaga sapat yung mga yung binigay niyang sahod ng ating ngayon gobyerno. Gamot ulo rin ng COA auditor sa isang invisible barangay sa Mandawi City na nakatanggap di umano ng 33 million pesos mula 2017 hanggang 2022. Isiningit daw ang barangay South Point bilang benepisyaryo ng buwis kahit na wala naman ito sa listahan ng mga barangay sa Mandawi. Ano yan? Ghost town? Oh! At ang numero 1 at tila pinakasikat na na-flag ng COA for 2022 ang pagbili ng milyon peso lechon. Pinansin ng COA ang 200 na pirasong lechon na binili ng isang munisipyo sa Cebu amounting to 1.3 million pesos. Sabi ng COA, unnecessary expense daw ang ganyang karaming lechon. Aba, sinabi nyo pa. Sa lechon, kung yung pera na yun inaano natin sa taong bayan, yung mga lalo na may hirap na walang materhan, dapat yun nila binibigay. Hindi yung pasarap lang sa lang pasarap. Mga day, ang dami, di ba? Pero, ilan lang yan sa sangkatutak pang mga ehensya na sinita ng COA dahil sa questionabling pagpaplano at labis-labis na paggasta sa pera ng bayan. Ang hiling lang naman ng publiko, simple lang, gamitin ng maayos ang pinagpapaguran nilang pondo. Kulang na nga ang inilala ang budget para sa totoong serbisyo, winawaldas pa ang pera ng bayan? Gigil kami sa inyo gigil. O siya, yan na lang muna. Hanggang sa susunod na balita with feelings. At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw mula sa Altermedia Network. Ako, si Roma Mendoza. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Alternative Media. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. I-follow din ang Altermedia sa Facebook,
Twitter or X or whatever, TikTok at Instagram, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Bisitahin din ang altermedia.net para sa iba pang alternatibong balita nationwide. I-message lang din kami for comments, suggestions, and stories sa inyong lugar. Hanggang sa susunod, paalam!